Nagpakamatay na ako noon. Ha? Nun. Ha? Gumawa na ako ng notes. Ito yung gusto kong isuot. Ito yung makeup na gagamitin nyo sa akin. Pagising ko, nasa ospital na ako. Yung doktor tumatawa lang. Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Searching sa tingin mo, magkano tong ano ko? Yung jacket ko ngayon. Mga 1.5, gano'n. 1.5. Sa sobrang kakapanood ko sa inyo, Oh. hindi ako bumibili ng mga 1.5 na jacket. Oh, Eh. pareho sa akin to, sa TikTok shop to binibili. TikTok shop. Actually, sir, yung jacket ko na to, Oh. nandiyan pa yung tag niya. Oh. Kita niyo? Oy! Yung tag niya. Pero 1.5 yung presyo niya. Wow! Paano nangyari yun? 1.5 yung presyo niya. Grabe! Paano nangyari yun? Ang tanong, paano ka babangon kung paulit-ulit kang nadadapa? Sa araw na ito, ang guest po natin ay nagpakita po talaga ng himala at syempre mahika. From humble beginnings to the grand stage of Pilipinas Got Talent, this young man made the nation believe in magic again. Hindi lang basta trick, hindi lang basta palabas. Ang talento niya ay bunga ng dedikasyon, sakripisyo at paniniwala sa sariling pangarap. Ladies and gentlemen, please welcome ang third placer ng Pilipinas Got Talent 2025, Carl Kiyon. Palakpakan! Ang PGT Season 7 third placer, Carl Kiyon! Salamat, Sir Chinky. Ang Ay. ganda naman na intro mo sa akin. Hindi, siyempre naman, Carl talagang, pinahanga mo talaga kami habang nanonood ako. Sabi ko, yun yung magic dun eh. Yes po. Pag nagtatanong ka, paano niya nagawa yun? Actually, yung ginawa ko, sir, marami nang nakakaalam ng ibang magic na gano'n. Pero yung magic dun, yung puso, yung dedikasyon na magawa mo yung act na yun, para sa akin, yun yung talent eh. Hindi yung kung ano yung magic trick na ginawa mo. Ay, yung pag-akyat pa lang, sir, sa clock tower, walang ibang kaya na makagawa nun. Kumbaga, puso talaga yung pinanlaban ko dun sa entablado ng PGT. Yun yung tunay na magic para sa akin. So right now, ito lang di ba? Pag-usapan muna natin, sino si Carl Kiyon bago mag-PGT? Dati akong batang, kung sabihin nila patay na bata, kasi naiinggit ako sa mga kaklase kong nagbabasketball. Kasi sa school namin, sila yung bida. Ako yung bata na laging may sapin sa likod, laging may nakabantay sa labas ng classroom namin. Kasi nga may dalang nebulizer, kasi araw-araw akong hinihika dati. Wow! 7 years old ako, birthday ko, may nag-perform na clown sa birthday ko. Naiwan niya yung mga gamit niya, sir. Naiwan niya yung mga mag na sinusip-sip na gano'n. Naiwan niya yun. Sabi ko, galing nito ah. Pinag-aralan ko siya ng pinag-aralan paano nangyayari yung magic. Tapos yun nag-decide na ako na baka ito na yung para sa akin, magic. Yun yung first love ko talaga, magic. Tinuloy-tuloy ko yun, sir, hanggang sa hinirang ako na youngest stage magician. At what age? 15, dumating ako sa punto na talagang nagkaroon na ako ng mga TV guestings, kabi-kabilang shows. Then, after nun, tulad na ibang mga performer, lumaylay din yung karera ko. Bakit? Ano naman dahilan? Nawala na sa akin yung titulo. Tatapos na yung mga show ko sa TV networks. Hanggang sa nag-back to zero ako that time. Kasi hindi ko rin iningatan eh. From 7 years old, kailan ka unang kumita? Doon talagang, okay, kumikita ka na sa pagmamagic. Siguro, Sir Chick, mga 15 years old ako. May mga nag-hire na sa akin. So magkano kinikita mo during that time? Pinakamalaki, parang mga 15 to 20,000. 2010 to 2015, pagkakaalala But ko. still, during that time, decent na yung kita na gano'n. Yes, malaki na po yun. Pero during that time, nakaipon ka ba? Hindi. Bakit? Kasi ang pananaw ko dati, isushow ako ngayon, kikita ako sa isang linggo, kumikita ako ng 60,000. Okay. Ganyan. Busin ko to. May papasok pa naman. Inom ako, ganyan. Magbabar ako, ganyan. Kasi next week naman, may taping naman, meron namang maraming show. Kasi hindi ko na malaya na umaandar na pala yung panahon. Hindi ko na paghandaan na meron din talagang time na babagsak ka. Talagang zero talaga, Sir Oo. Jay. Oo.
Guys, ito lang, pakinggan nyo ito mabuti. Ito ay isang magandang aral para sa atin lahat na kung maibabalik mo lang yung panahon na kumikita ka ng ganun, how would you do something differently? Ano babaguhin mo? Talagang mag-iipon talaga ako. Isi-save ko yun. So, nagising ka, okay? Tapos nung nagising ka, ano naging reaction mo? Pumayag na ako kasi no choice na ako eh. Pumayag na ako sa offer ng ate ko. Sabi ko, sige na, punta na akong Dubai. Kahit mag-waiter na lang ako dyan. Kahit anong trabaho, kahit mag-office boy na lang ako dyan. Basta kumita ako ng pera. Kasi talagang zero na talaga, Sir Chink eh. From kumikita ng 100,000 a week, Wow! tas zero, nabenta ko yung phone ko, nabenta ko yung kotse ko na talagang wala talaga. Gabi. Silat. Then, punta ako ng Dubai. Apply ako sa Dubai. Binigyan ako ng ate ko ng 100 dirhams. Ang laki nito, 100 dirhams ah. Tapos, apply ako. Na-hire ako bilang waiter sa restaurant. Tapos, nakita ako ng manager doon na nagmamagic ako. Oh, dala mo pa rin. Bit-bit ko yung... Actually, ayaw ko na talagang bumalik sa magic. Oo, kasi Dapat, na-trauma ka, no? Na-trauma na ako. Nakita ko na nagbabara-bara ako. Ang ginawa nung manager namin, mag-magic ka na lang. Huwag ka na mag-waiter. Magic-magican mo yung mga ano dyan. Oh, yung mga guests. Yung mga guests. So, Panalo ko sa tip. Siyempre, Oo. ang laki ng tip na nakukuha ko. Oh. Ang pagkakaalala ko sa isang araw, nakakapag-uwi ako ng 500 dirham sa isang araw. Seryoso ka? Malaki yun. Anong conversion rate nun? Siguro mga 6,000 a day. Pesos. Tip pa lang yun. Tip pa lang. Yung sweldo ko, ang offer sa akin 6,000 dirhams. Isang buwan. Magkano yung peso yun? Siguro mga 70,000 pesos. Okay, not bad. So yung monthly ko, parang pumapalo ko ng mga 100 to 150,000 Okay. monthly. So naka-recover ka ng konti? Hindi pa rin. Bakit? Nadala ko pa rin yung ano doon, nadala ko pa rin yung ugali ko na Pilipinas. Hindi ko pa alam na ganun kalaki yung ano eh. Yung pera na kinikita ko eh. Unang sweldo ko, pinainom ko yung buong ano. Pinainom ko yung buong restaurant namin ng mga Pilipino. Sabi ko, kumita ako ng ganito kalaki. Tara, bar tayo. Naubos yung unang sweldo ko. It's crazy. Tapos kinabukasan, pagtingin ko, wala na naman akong pera. Natanggal ako ngayon dun sa trabaho. Oh no. Kasi yung nag-hire sa akin na manager, natanggal din siya. Tapos may pumalit na halos same lang kami ng sweldo ng manager na ibang lahi. Napagsilosan ako. So tinanggal ako doon sa restaurant na yun. Doon na naging masalimuot yung OFW life ko. Kasi hindi na ako nabisahan. Tinanggal na ako sa trabaho. Sinampahan ako ng kaso. Anong kaso? Parang absconding. Ano yun? Kasi hindi na nila ako pinapasok, Sir Chink eh. Hindi na ako pumasok. Ang kinaso nila sa akin, hindi raw ako pumapasok. Parang awol. Parang awol. Sinampahan ako ng kaso. Yung passport ko binigay sa police station ng Dubai. Then doon na ako nagpalutang-lutang. TNT na ako sa Dubai ng almost 4 years. Crazy. Yes. So paano ka nabubuhay ng 4 na taon doon? Nagtinda ako ng ulam sa mga Pilipino. Kumakatok-katok ako doon. Titinda ako ng ulam. Nagtinda ako ng SIM card. Nag-aalok ako ng SIM card. Then, naging videographer ako doon. Nagre-renta ako ng camera sa mga event. Doon ko naranasan yung may event. Nagbi-video ako. Lumuluha ako kasi dating ako yung binivideohan eh. Tapos ako ngayon yung nagbi-video. Wow. Edit ako. Ipon. Tapos, ayun na. Hanggang sa nakaipon, Sir Jink. So, dito, natuto ka na? Natuto na talaga ako. Kasi yung pakiramdam ko nun, Sir Jink, para akong langgam sa gitna ng disyerto ba? Wala na eh. Wala na akong pupuntahan. Tapos, alam mo yung pinaghahanap ka na ng mga pulis eh. Oh. Talagang sobrang ingat ko. Hindi ako pwedeng mag-jaywalking. Pag nag-jaywalking ako doon, automatic. Pag na-check ako ng pulis, uwi ako ng bansa eh. Ang sa sarili ko, ang pinapangako ko, hindi ako uuwi ng bansa na zero. Gusto kong umuwi ng bansa, may bit-bit man lang ako kahit papano. Anong ginawa mo during that time at paano ka naka-recover? That time, pandemic, unang linggo. Digo, baka isang linggo lang to. Baka makapag-show pa naman ako, ganyan. Then tumagal ng tumagal,
buwan na tinatagal. Di nabiro to ha. Di nabiro to nangyayari ha. Anong gagawin ko? Wala na akong pera. Nag-TikTok na ako noon. TikTok, balik-balik TikTok ako, Magic. That time, medyo papaganon na yung TikTok noon eh. TikTok. Tapos may mga nag-million followers ako sa TikTok. May mga nagpapa-endorse na brand. Then nakakuha ako ng konting pera doon. Sabi ko, kailangan ko magnegosyo. Ano bang pwede kong itinda? Ano bang favorite kong pagkain? Ganyan. Doon ko naisip yung Taragis. Yung Taragis Takoyaki. Yes, oo. Kasi nung bata pa lang ako talagang favorite ko na yung takoyaki. Research ako paano ginagawa. Then yun, may mga lumang kahoy doon sa bahay namin, pinagawa kong food cart. Then nag-start na siya. That was 2021 na ata that time. Okay. 2021. And then after that, ano nangyari? Kumita ba? Kumita siya searching. Actually, after ko ilabas yung Taragis, kasi ano rin po ako sobrang hilig ko rin gumawa ng mga content sa internet. Yung marketing na ginawa ko, nagpa-challenge ako. Kung napapanood niyo po yung Spicy Challenge. Yung maanghang. Yung maanghang. Then, pag nakain nila, meron silang 10,000. Doon na pumutok. Oo. Then, doon na ako nag-start na ipa-franchise na siya. So, right now, ilan na yung branches? Ngayon, mahigit 180 branches. Wow! Yes, sir. Grabe. So, ang ibig mo sabihin, 2021, 2025, sa loob ng 4 na taon, 4 lang na taon. Yes, Kailan po. ka talaga sinabi mo na talaga, naka-recover ka na, noong 2021, naka-recover ka na? After 3 months. Nasya After ka? 3 months. Sobra. Kasi from performer, biglang pasok sa pagninegosyo. Nakatutok lang ako sa mga videos nyo na kayo pinapanood ko nila, Sir RDR. Talagang gabi, umaga. Sir Chinkitan, may bagong upload. May bagong upload sila Boss RDR, sila Boss Migs. Kasi talagang yun ang pinanonood ko. Sinusundan ko lang talaga kayo kung ano yung pattern na ginagawa nyo. Then after 3 months, kasi meron akong box doon na nilalaglagan ko ng mga pera ko. Binilang ko after 3 months, nakakuha ulit ako ng 1M. Wow! Yeah. Sa mga nakakaranas ng naranasan ko dati, hindi pa huli ang lahat. Mahaba pa ang buhay. Sobrang sayang mabuhay. Huwag niyo sayangin yung mga buhay niyo at sikapin niyo na lumabas or basagin yung sirkulo na ginagalawan niyo dahil sobrang sarap mabuhay pala. Akala niyo yan na yun pero hindi pa. Carl, moving forward na tayo. Siyempre, pagkatapos ng PGT, di ba? Ano yung plano mo ngayon? Sa ngayon, searching, nag-iisip ako na bumalik ulit sa pag-show. Yes, pero medyo level up na ng konti. Sa corporate events. Wow. Then, pagagandahin ko ulit yung branding ko as a magician. Kasi ngayon, pag nakikita ko ng tao, uy, si Taragis yan, yung nagpapa-challenge. Ngayon, gusto ko ulit makilala bilang Carl Kion, bilang magician ulit. Maraming salamat sa sumuporta sa akin, sa journey ko na to. At hindi kayo bumitaw. Siyempre, sobrang salamat dahil ngayon, medyo naiangat na natin yung magic industry, gawa ng tinahak ko na journey sa Pilipinas Got Talent. Hindi tayo magpapaalam na hindi tayo, siyempre, sample! 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 Okay, sige, magic tayo. Diba? Ganto. Ganto gagawin natin, searching. Searching sa tingin mo, magkano tong ano ko? Yung jacket ko ngayon. Susunod, sabihin ko yung pangalan. Ayun, Yes, sabihin ko. oo. 1.5, gano'n. 1.5. Ilista natin yung 1.5. Kaso nga lang, searching. Ayan, 1.5. So, sobrang kakapanood ko sa inyo. Hindi ako bumibili ng mga 1.5 na jacket. Pareho sa akin to, sa TikTok shop to binibili. TikTok shop. Actually, sir, yung jacket ko na to, ipakita ko lang Sige, yung jacket ko na to, pina-flip ko lang to eh. Kasi, kung mapapansin niyo, sir, nandiyan pa yung tag niya, Kita niyo? Oy! Yung tag niya. Pero 1.5 yung presyo niya. Wow! Paano nangyari yun? 1.5 yung presyo niya. Grabe! Paano nangyari yun? Ayan, salamat, Sir Chinky.
Nabudol na naman ako dito, ha. Pag sinabi ko kayang 100, kaya mag-100 yan. Grabe naman. Ibang klase ka talaga. Salamat, Sir Chinky. So, Carl, paano ka how do they get in touch with you? Paano Yes, pwede niyo ako makontak sa Facebook ko, Carl Kion. Search niyo lang po. Thank you very much, Carl. Salamat, Sir Chinky. At syempre naman, kung ikaw may magic, ako naman ang magmamagic. Ito yung tinatawag nating ipon cards. Ipon cards. Pili ka ng isa. Pipili ka ng isa. Pag nakapili ka, magkakapera ka, maniwala ka. Okay, ito. Basa. Daily Income Challenge. Kung magkano ang iyong daily income, sahod, allowance, kita sa business, etc., yun ang ihulog mo ngayon sa Ipon Box. Ay, naku, mapupuno na agad to. 60,000 agad. Nagigits nyo? Ang galing. Ito yung card. Salamat, Sir Chinky. May waistline challenge pa dyan. Ang galing, ang galing. So guys, there you have it. Sana naman na-encourage kayo sa episode na ito kung ano naman na natutunan nyo. Again, sa buhay ni Carl, pakitype lang sa comment section. And please do follow him at his social media channel also. At syempre, tatandaan, ating ko sinasabi, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Bye! Ang hirap pala nakatira sa ibang bahay. Grabe. Nakatira ako sa bahay ng best friend ng mami ko. Hindi ka komportable. Kahit magsisiyay ka, hindi ka komportable. Kahit naliliw ka, hihingi ka ng tuwalya. Hihiya ka siya pag kumakain. Gusto mo isa pang manok. Kanin. Oh. Isa pang ulam. Nahiya ako kumakain. Never ko naranasan. Naglalakad ako papuntang Jupiter. Naglalakad ako minsan sa Liberia papuntang school. Ganun yung buhay ko. Naranasan ko lahat. Wow. Okay, let's talk about numbers naman. Interesado naman syempre. Magkano naman more or less ang benta araw-araw during that time? Wala pa isang buwan ng ROI namin. Yes. Grabe! Yung 800,000? Yes, 800,000. Wala pa isang buwan kasi December. Money Masters with Chinky Tan.